Habang itinuturing si Althea Reyes na isang bigong anak, tahimik niyang itinayo ang isang imperyong hindi kailanman pinaghinalaan ng sariling pamilya. Sa isang kasalang puno ng kasinungalingan, siya mismo ang naglantad sa mga manlilinlang na matagal nang sumisira sa kanilang tahanan. Kapag ang minamaliit ay nagpakita ng tunay na lakas at kabutihan, sino ang tunay na dapat mahiya? Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming kakwentuhan. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Madalas nating marinig na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ingay ng papuri o sa kinang ng kayamanan. Ito raw ay natatagpuan sa katahimikang puno ng pagsisikap at sa pusong marunong umunawa. Pero paano kung ang taong palagi mong minamaliit at itinuturing na isang kabiguan ay siya palang lihim na nag-aangat sa iyo mula sa iyong pagkakadapa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Althea Reyes sa kabanatang pinamagatang Ang Gabi ng Paghuhusga. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay tila hindi makapasok sa loob ng The Grand Estrella Hotel. Sa halip, ang bumabalot sa bawat sulok ng Grand Ballroom ay ang init mula sa nagkikislapang mga ilaw ng chandelier, ang halimuyak ng mamahaling pabango, at ang masayang bulungan ng mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan. Nakatayo sa may pasukan, si Althea Reyes, tila isang anino sa gitna ng karangyaan. Ang suot niyang simpleng navy blue na bestida, bagamat elegante, ay nagmistulang kupas kung itatabi sa mga naglalakihang gown at kumikinang na alahas ng mga bisita. Isang pamilyar na bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang. Ironya, paanong hindi siya magiging kabilang sa isang lugar na siya mismo ang nagpatayo mula sa bawat hollow block at semento? Bawat kurtina, bawat mesa, bawat florera, lahat ay dumaan sa kanyang masusing pagpili. Ngunit walang sino man sa silid na yon ang nakakaalam nito. Para sa kanila, siya lang si Althea, ang kapatid ni Miguel Reyes, ang bigong anak ng pamilya Reyes. Isang waiter na personal niyang sinanay ang dumaan sa kanyang harapan, nag-aalok ng champagne. Ngumiti lamang si Althea at magalang na umiling. Hindi siya nakilala ng lalaki at sa isang banda, iyon ang mas gusto niya. Ang pagiging invisible ay naging kalasag niya sa loob ng maraming taon. Althea, anak, nandyan ka na pala. Ang boses ng kanyang ina, si Elena Reyes, ang pumunit sa kanyang katahimikan. Lumapit ito kasama ang kanyang ama na si Arturo. Ngunit ang mga mata ng ina ay hindi nagtagal sa kanya. Mabilis nitong sinipat ang kanyang ayos mula ulo hanggang paa at isang maliit na pagsimangot ang gumuhit sa labi nito. Anak naman, ito ba talaga ang isinuot mo? Engagement party ito ng kuya mo. The Vicencios are here. Napakasimple naman yata ng ayos mo. Mahinang bulong ni Elena. Sapat lang na marinig niya. May bahid ng hiya sa tono nito. Isang matipid na ngiti lamang ang isinukli ni Althea. Magandang gabi. Nayetay, maayos naman po, hindi ba? Maayos, sagot ng kanyang ama, si Arturo, na hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang atensyon nito ay nasa isang grupo ng mga negosyante sa di kalayuan. Sige na, hanapin mo na ang kuya mo. Huwag kang tatabi-tabi lang dyan. At sa isang iglap, iniwan na naman siyang mag-isa. Ganoon naman palagi. Sanay na siya. Ngunit kahit gaano ka pa kasanay, may kirot pa ring kumukurot sa iyong puso sa tuwing ipaparamdam sa iyong isa kang abala. Habang naglalakad, nahanap ng kanyang mga mata ang sentro ng selebrasyon. Naroon ang kanyang kuya, si Miguel, ang ginintuang anak, ang paborito, habang buong pagmamalaking nakaakbay sa mapapangasawa nitong si Isabel Vicencio. Si Isabel ay perpekto mula sa alon-alon nitong buhok, sa mamahalin nitong perlas na kwintas, hanggang sa makinang nitong ngiti. Lahat ay parang kinuha mula sa isang magazine. Thea, halika rito.
Tawag ni Miguel, kumakaway. Napilitan si Althea na lumapit. Pilit na pinapasigla ang kanyang muka. Isabel, my love, this is my sister, Althea. Masayang pagpapakilala ni Miguel. Humarap sa kanya si Isabel. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay malamig. Sinuri siya nito, katulad ng ginawa ng kanyang ina kanina, ngunit mas matalim. Oh, so this is Althea. Miguel has told me so much about you. Sabi ni Isabel, ang boses ay malambing, ngunit may kakaibang diin. Hinawakan nito ang kanyang kamay. You're so simple at ang cute mo. Ang salitang simple ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Sa bibig ni Isabel, hindi ito isang papuri, isa itong pangungutya. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang bulungan mula sa isang grupo ng mga matronang malapit sa kanila, mga kaibigan ng kanyang ina. Sayang talaga si Althea ang talino pa naman daw niya nung bata. Oo nga, pero tingnan mo ngayon, walang narating. Buti na lang at si Miguel ang sumunod sa yapak ni Arturo sa negosyo. Napakaswerte ng mga Reyes kay Isabel, isang Vicencio. Lalo pang lalago ang yaman nila. Napayuko si Althea. Ang mga salitang yon ay parang mga langgam na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanilang lahat na ang negosyong sinasabi nilang si Miguel ang nagpapalago ay matagal nang nalugi kung hindi dahil sa perang lihim niyang ipinuhunan. Gusto niyang isampal sa mukha nilang lahat na ang hotel na kinatatayuan nila ngayon ay pag-aari niya, ngunit pinili niyang manahimik, gaya ng dati. Maya-maya pa, umakyat sa maliit na entablado si Miguel at Isabel para sa kanilang talumpati. Nagpasalamat si Miguel sa lahat at nangako ng walang hanggang pag-ibig para kay Isabel. Ang lahat ay pumalakpak. Sumunod si Isabel, hawak ang mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. This night is truly magical, simula niya. And I want to thank the Reyes family for accepting me. To Tito Arturo and Tita Elena, who are like my second parents now. To my fiancé Miguel, my everything. Naglakad ang mga mata ni Isabel sa mga manunood at huminto ang mga ito sa kanya. Muling ngumiti si Isabel, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At syempre, pagpapatuloy nito sa aking future sister-in-law, si Althea. Biglang tumahimik ang paligid. Pinatunayan niya na hindi mo kailangang maging bida para maging parte ng isang family picture, kahit na nasa background ka lang palagi. Itinaas ni Isabel ang kanyang kupita. Isang tagay para sa kanya. Ilang bisita ang nagtawanan, hindi sigurado kung yun ay isang biro o isang insulto. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang nakita ni Althea. Ang kanyang kuya Miguel, ang kanyang itay Arturo, ang kanyang inay Elena. Lahat sila ay nakangiti at marahang pumapalakpak. Walang kamalay-malay sa lason na nakapaloob sa mga salita ni Isabel. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan at palakpakan, naramdaman ni Althea ang paglamig ng kanyang mga palad. Ang kirot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Tapos na ang pagiging anino. Ngayong gabi, sa ayaw man nila o sa gusto, makikita nilang lahat kung sino talaga si Althea Reyes. Ang mga mahihinang tawa ay parang bubog na tumutusok sa pandinig ni Althea. Ang bawat palakpak ay parang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Nanatili siyang nakatayo roon sa gitna ng karamihan, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na disyerto. Ang nganga ang ngiti sa mga labi ng kanyang pamilya habang pinapalakpakan ang insultong binitiwan ni Isabel. Iyon ang pinakamasakit. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang mahabang pagtitiis. Hindi na niya hinintay na matapos ang palakpakan. Walang ingay, walang eksena. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Bawat hakbang ay may bigat.
Ngunit may kasama na ring kakaibang gaan. Ang bigat ng maraming taon ng pagpapanggap at ang gaan ng isang desisyong sa wakas ay kanyang binitawan. Nilagpasan niya ang mga mesang puno ng masasarap na pagkain at mga nagtatawa ng bisita. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. O kung meron man, wala silang pakialam. Isa lang naman siyang anino sa magarbong family picture na yon. Dire-diretso siya sa isang private lounge sa dulo ng pasilyo. Isang silid na siya mismo ang nagdisenyo para sa mga VIP. Isinara niya ang mabigat na pinto, gawa sa nara, at sa isang iglap, ang ingay ng kasiyahan sa labas ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sumandal siya sa pinto at mariing ipinikit ang mga mata. Ngunit sa dilim ng kanyang isipan, isang alaala ang biglang nagliwanag. Isang alaala mula sa 3 linggo na ang nakakaraan. Nasa loob siya ng kanyang opisina, hindi sa hotel, kundi sa isang maliit at sikretong apartment na ginawa niyang headquarters. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop. Isang email mula sa private investigator na kinontrata niya ang nakabukas. May kalakip itong isang folder na puno ng mga dokumento at isang video file. Ang kanyang hinala ay nagsimula sa isang maliit na bagay. Isang kwento ni Isabel tungkol sa kanilang family vacation sa Amanpulo na hindi magkatugma ang mga detalye. Isang maliit na kasinungalingan, ngunit para kay Althea, iyon ay isang pulang bandila. Kaya't kumilos siya. Binuksan niya ang video. Ang kuha ay malabo. Tila mula sa isang hidden camera sa isang coffee shop. Naroon si Isabel, mas bata ng ilang taon, nakaupo sa harap ng isang lalaking may edad na umiiyak. Hindi ito ang ama ni Isabel na ipinakilala sa kanila. Ang lalaki ay mukhang desperado, habang si Isabel, na may parehong-parehong malambing na ngiti, ay marahang hinihimas ang kamay nito. "Everything will be alright, Tito," rinig niyang sabi ni Isabel sa video. "Just sign these investment papers. I will handle everything. Trust me." Nakita ni Althea kung paanong kinuha ng lalaki ang ballpen at nanginginig na pinirmahan ang mga dokumento. Pagkatapos, tumayo si Isabel. Hinalikan ito sa pisngi at kinuha ang folder. Pagtalikod nito, ang malambing na ekspresyon ay nawala at napalitan ng isang malamig at kalkuladong ngiti. Kinilabutan si Althea. Kasunod ng video ay ang report ng investigador. Ang pamilya Vicencio na nagpapanggap ng mga lumang mayayaman ay isa palang sindikato ng mga propesyonal na manloloko. Ang kanilang modus, targetin ang mga pamilyang mayaman, ngunit may problema, gamitin ang karisma ni Isabel para makuha ang loob. At pagkatapos ay unti-unting sasairin ang yaman sa pamamagitan ng mga pekeng investment at kontrata. Ang report ay may listahan ng mga nakaraang biktima, mga pamilyang nawalan ng lahat, naiwan sa kahihiyan at pagkakautang. At ang pinakamatindi sa lahat, may mga nakabinbin na silang arrest warrant sa 2 probinsya. Ang pakikipag-ugnayan sa kanyang Kuya Miguel ay hindi tadhana. Ito ay isang kalkuladong plano. Idinilat ni Althea ang kanyang mga mata. Ang imahe ng malamig na ngiti ni Isabel ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa pang-iinsulto ay napalitan ng nag-aalab na galit. Hindi ito galit para sa sarili niya. Sanay na siyang masaktan. Ito ay galit para sa kanyang pamilya. Kahit na palagi siyang minamaliit ng mga ito, pamilya pa rin niya sila. At hindi niya hahayaang maloko sila ng mga ahas na tulad ng mga Vicencio. Lumapit siya sa malaking salamin na nakasabit sa dingding ng lounge. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod na, may bakas ng lungkot sa mga mata. Ang babaeng palaging yumuyuko, palaging umiiwas sa gulo, palaging nagtitiis. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Dito, sa isip niya, naramdaman niya ang sampal ng mga salita kanina. Dito rin niya naramdaman ang lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, may nagbago.
Unti-unting umangat ang kanyang baba. Tumuwid ang kanyang mga balikat. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy ng determinasyon. Hindi na ngayon, bulong niya sa sariling refleksyon. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Tapos na. Kinuha niya ang kanyang maliit na clutch bag at inilabas ang kanyang telepono. Isang numero lang ang pinindot niya. Ito ang private line para sa pinuno ng seguridad ng hotel. Isang taong direktang naguulat sa kanya at nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. David, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay kalmado at puno ng awtoridad. Si AR ito. Yes ma'am, good evening. Nasa pwesto na po kami. Magalang na sagot sa kabilang linya. Good. Siguraduhing walang makakalabas o makakapasok sa ballroom at sa buong hotel premises nang hindi ninyo nalalaman, lalo na ang mga Vicencio. Stand by for my signal. Copy ma'am. We are ready. Ibinaba ni Althea ang tawag. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Ang plano ay nakalatag na. Ang kailangan na lang ay ang tamang tiyempo. Muli niyang binuksan ang pinto ng lounge at lumabas. Ang ingay at sigla ng party ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, iba na ang epekto nito sa kanya. Hindi na ito nakakabingi. Ito ay naging background music na lamang para sa kanyang gagawin. Naglakad siya pabalik sa ballroom. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak at may layunin. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang mapanganib na katahimikan na tila ang mata ng isang paparating na bagyo. Nahagip siya ng tingin ni Isabel mula sa kabilang dulo ng silid. Nakita ni Althea ang bahagyang panlalaki ng mga mata ng babae. Isang mabilis na kislap ng pagtataka at kaba. Bago ito muling ngumiti, nang matamis sa kausap nito. Alam ni Isabel na may nagbago. Hindi pinansin ni Althea ang mga bisita. Hindi niya pinansin ang kanyang ina na masamang nakatingin sa kanya. Hindi niya pinansin si Miguel na umiiling-iling na lang. Dumiretso siya sa kanyang ama, si Arturo, na kasalukuyang nakikipagtawanan sa ama ni Isabel. Nang makalapit, hinintay niyang matapos ang sinasabi ng ama ni Isabel bago siya magsalita. Itay, sabi niya sa boses na mahina, ngunit sapat na para marinig ng kanyang ama. Tumingin ito sa kanya, bakas ang pagkainis sa mukha. Hindi na tinag si Althea. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata at sinabing, may kailangan po kayong malaman tungkol sa pamilya Vicencio. Ito po ay tungkol sa negosyo ninyo. Para kay Miguel Reyes, ang gabing iyon ay dapat perpekto. Ito ang gabi ng kanyang tagumpay. Ang engagement party na ito ay hindi lang selebrasyon ng pag-ibig. Ito ay isang patunay ng kanyang estado sa buhay. Ang pagpapakasal sa isang Isabel Vicencio ay ang huling piraso para makumpleto ang larawan ng kanyang perpektong buhay. Kaya't nang makita niyang lumapit si Althea sa kanilang ama, na may kakaibang determinasyon sa mga mata, isang pamilyar na inis ang kumulo sa kanyang dibdib. Ano na naman ang drama nito? Sa lahat ng gabi, bakit ngayon pa? Narinig niya ang bulong ng kapatid. May kailangan po kayong malaman tungkol sa pamilya Vicencio. Ito po ay tungkol sa negosyo ninyo. Ang pagkainis sa mukha ng kanilang ama ay hindi nakaligtas sa kanya. Nakita niya kung paano nito iwinaksi ang sinabi ni Althea na parang isang langaw. Bago pa man makagawa ng eksena ang kanyang ama, kumilos na si Miguel. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Thea, sabi niya, hinawakan ng braso ng kapatid at marahang inilayo sa grupo. Ang pagkakahawak niya ay malumanay, ngunit may diin. Anong ginagawa mo? Kuya, kailangan niyo akong pakinggan. Pakiusap ni Althea, ang boses ay seryoso. Mapapahamak kayo. Ang pamilya Vicencio. Ano? Anong tungkol sa kanila? Putol ni Miguel. Hindi na maitago ang iritasyon. Na hindi sila karapat-dapat para sa akin? Na nagseselos ka lang dahil sa wakas, mayroon na akong sarili kong buhay? Thea, engagement party ko ito.
Pwede bang kahit ngayon lang maging masaya ka para sa akin? Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Althea, ngunit mabilis din itong napalitan ng katatagan. Hindi ito tungkol sa selos, kuya. Ito ay isang babala. Umiling si Miguel. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Isang babala? Mula kanino? Sa'yo? Thea, ano ba ang alam mo sa mga bagay na ito? Sa negosyo? Sa mga tao? Palagi ka lang nasa isang sulok, tahimik. Huwag mong sirain ang gabi ko, Thea. Parang awa mo na. Binitawan niya ang braso nito at tumalikod. Hindi na hinintay ang sagot. Pakiramdam niya, nagawa na niya ang tama. Pinigilan niya ang isang posibleng gulo. Ngunit habang pabalik siya sa kanyang mag-inang, may isang tinik na naiwan sa kanyang isipan. Everything okay, my love? Tanong ni Isabel. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ang lambot ng palad nito ay tila nagpapakalma sa kanya. Oo naman, si Thea lang, alam mo na. Sagot niya, pilit nang ngumingiti. Sa pagkakataong yon, lumapit ang ama ni Isabel, si Mr. Vicencio, isang matangkad na lalaking may buhok na pilak at ngiting laging nakapaskil sa labi. Miguel, iho, bati nito. Tinapik siya sa balikat. Huwag mo nang intindihin ang mga ganyang kaliit-liitang bagay. Ang importante, malapit nang maging isang pamilya ang mga Reyes at Vicencio. In fact, dagdag nito, lumingon kay Arturo, naisip ko lang, Art, ang pinakamagandang regalong pangkasal siguro ay ang formal na pagsasanib ng ating mga kumpanya. Maybe you can transfer some of the major shares to Isabel's name as a gesture of goodwill? Biglang nanlamig ang tenga ni Miguel. Masyadong mabilis, masyadong direkta. Napatingin siya sa kanyang ama, na tila nabigla rin, ngunit sinubukang bawiin ito ng isang pilit na tawa. Napakaaga pa. Para pag-usapan yan, Ricardo, hayaan muna nating ma-enjoy ng mga bata ang gabi. Sagot ni Arturo. Ngumiti lang si Mr. Vicencio, ngunit napansin ni Miguel na hindi umabot sa mga mata nito ang nangiting iyon. Isang maliit na alarm bell ang tumunog sa sulok ng kanyang isipan. Ito ba ang tinutukoy ni Althea? Iwinaksin niya ang isiping iyon. Siyempre, normal lang namang pag-usapan ang negosyo. Ganoon ang mga mayayaman. Ngunit ang maliit na pagdududang iyon ay hindi nawala. Mula sa kinatatayuan nila, natanaw ni Miguel si Althea sa kabilang panig ng silid. Nakatayo itong mag-isa, nakatingin sa kanilang direksyon. Ang mukha nito ay hindi nababasa. Napatingin siya kay Isabel na abala sa pakikipag-usap sa isang bisita. Sa isang saglit, tumingin din ito sa direksyon ni Althea at sa isang kislap mata, nakita ni Miguel ang pagbabago. Ang matamis at maamong na ngiti ni Isabel ay nawala at ang pumalit ay isang tinging matalim, malamig at puno ng pagkamuhi. Isang tingin na tila kayang tumunaw ng bakal. Pagkatapos ng isang segundo, bumalik din agad ang anghel nitong nangiti nang humarap itong muli sa kausap. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Miguel. Nakita ba niya talaga yon? O guni-guni niya lang? Miguel, anak, ang boses ng kanyang ina, si Elena, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hinila siya nito palayo ng kaunti. Pagsabihan mo yang kapatid mo, ha? Kanina pa siya kakaiba. Nakakahiya sa mga Vicencio. Siguraduhin mong aayos siya ng kilos. Hindi na naman nito tinanong kung ano ang problema. Ang mahalaga lang dito ay ang sasabihin ng ibang tao. Tumango na lang si Miguel, lalong nabibigatan ang dibdib. Nang bumalik siya sa tabi ni Isabel, kailangan niya ng hangin. Love, kukuha lang ako ng maiinom, paalam niya. Naglakad siya papunta sa bar, ngunit sa halip na dumiretso, lumiko siya patungo sa isang pasilyo na palabas sa veranda. Kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin, kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Si Isabel. Nakatalikod ito may kausap sa telepono.
Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay mahina, ngunit puno ng inis at pagbabanta. Nagulat si Miguel at agad na nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Pinakinggan niya. Sinabi ko ng ayos na ang lahat, di ba? Huwag kang mag-alala, sabi ni Isabel sa kausap. Oo, nandito siya. Oo, ang kapatid. Panira talaga. Pero huwag kang mag-alala. May sinabi ang nasa kabilang linya. At ang isinagot ni Isabel ang nagpatigil sa paghinga ni Miguel. Kontrolado ko ang lahat, sabi nito sa isang boses na puno ng yelo. Ang kailangan lang ay mawala sa landas natin ang kapatid niya. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa isip ni Althea habang ito'y papalayo, kasama ang ama ni Isabel. Kapwa tumatawa sa isang birong siya lang ang hindi nakakarinig. Isang pader na naman ang ibinangga sa kanya. Sunod ay ang kanyang Kuya Miguel na sa halip na pakinggan ay inakusahan pa siyang naninira dahil sa selos. Isinara ni Althea ang kanyang mga palad. Ang paglapit sa mga lalaki ng kanyang pamilya ay walang saysay. Ang kanilang isip ay sarado na, nabighani sa kinang ng pangalan ng mga Vicencio at sa perpektong imahe ni Isabel. Ngunit may isa pa siyang pag-asa. Isang taong, sa paniwala niya, ay mas pakikinggan ang tibok ng puso kaysa sa luhika ng negosyo. Ang kanyang ina. Inilibot niya ang kanyang paningin at natagpuan si Elena na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kapwa matrona nito. Naghintay si Althea, nagmasid. Alam niyang hindi niya ito basta-basta malalapitan. Kailangan niya ng tamang sandali. Ang pagkakataon ay dumating nang magpaalam sandali si Elena sa mga kaibigan nito para pumunta sa powder room. Mabilis, ngunit hindi nagmamadaling sinundan ito ni Althea. Naabutan niya ang kanyang ina sa pasilyo, nag-aayos ng kolorete sa labi gamit ang isang maliit na salamin. Nay! Marahang tawag ni Althea. Lumingon si Elena at ang nangiti sa labi nito ay agad na naglaho nang makita siya. Napalitan iyon ng iritasyon. Althea, ano na naman ito? Sinabi na ng kuya mo, di ba? Huwag ka nang gumawa ng gulo. Sa halip na sumagot, dahan-dahang inilabas ni Althea ang kanyang telepono. May kailangan lang po kayong makita. Saglit lang po ito. Bumuntong hininga si Elena, halatang napipilitan lang. Bilisan mo. Baka hinahanap na ako ni Isabel. Ipinakita ni Althea ang screen ng telepono. Naroon ang isang lumang retrato mula sa isang artikulo sa dyaryo na nascan at na-digitize. Ang larawan ay medyo kupas, ngunit ang mukha ng lalaking tinuturo ng isang babaeng umiiyak ay malinaw. Ang lalaki ay mas bata, mas payat, ngunit walang dudang siya si Ricardo Vicencio, ang ama ni Isabel. Ang headline sa ilalim ay malutong at malinaw. Negosyante, tinakbuhan ng milyon-milyong pera ng mga investor sa Laguna. Sa unang segundo, pagkalito ang mababasa sa mukha ni Elena. Ano to? Kamukha lang siguro. Imposible. Tingnan niyo po ang nunal niya sa ilalim ng mata. Nay. Parehong-pareho. Giit ni Althea, pinapanatiling kalmado ang boses. May dala po akong kopya kung gusto ninyo. Inabot niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang clutch. Kinuha ito ni Elena, nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Binuklat nito ang papel. Habang tinititigan ang larawan at binabasa ang ilang bahagi ng artikulo, nakita ni Althea ang pagbabago. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkilala. Ang pagkilala ay napalitan ng takot. Isang dalisay na takot na gumuhit sa bawat linya ng mukha nito. Biglang namutla si Elena. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na nag-anyong galit. Isang galit na hindi nakadirekta sa mga Vicencio, kundi sa kanya, ang nagdala ng masamang balita. Saan mo nakuha to? Pasingal na tanong nito, ang boses ay naging matinis. Gawa-gawa mo lang ito. Nag-photoshop ka pa para lang sirain ang pamilya nila.
Althea, hindi ako makapaniwalang magagawa mo ito sa sarili mong kapatid. Nay, hindi po ito gawa-gawa. Hindi na naituloy ni Althea ang sasabihin. Sa isang mabilis na galaw, nilamukos ni Elena ang papel at pagkatapos ay pinunit ito ng pirapiraso. Ang mga piraso ng katotohanan ay isa-isang nahulog sa mamahaling carpet ng pasilyo. Hindi ko alam kung ano ang problema mo, Althea, pero itigil mo na ito. Sigaw ni Elena. Ang boses ay naglalaman na ng pagbabanta. Nakakahiya ka. Sinisira mo ang pinakamasayang gabi sa buhay ng kuya mo. Tita Elena, are you all right? Isang malambing na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Isabel. Ang mukha ay naglalarawan ng perpektong pag-aalala. Lumapit ito agad sa tabi ni Elena. Oh my gosh, tita, you look so pale. What did she do to you? Tanong ni Isabel. Ang tingin ay lumipat kay Althea na puno ng akusasyon. Parang isang batang naghahanap ng kakampi, yumakap si Elena kay Isabel. Isabel, hija. Patawarin mo ang anak ko. Humihikbing sabi ni Elena. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Hinagod ni Isabel ang likod ng kanyang ina. Shh, tita, it's okay. I understand. Baka stressed lang po siya. Habang nakayakap kay Elena, itinaas ni Isabel ang kanyang tingin at tumingin ng diretso kay Althea. Sa likod ng kanyang ina, ang maamong mukha ni Isabel ay nawala. At ang pumalit ay isang nangiting mapang-asar at puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Ako ang panalo, ikaw ang talo." Naramdaman ni Althea na parang sinaksak siya sa dibdib. Nakita niya kung paanong ang sarili niyang ina ay mas piniling maniwala at kampihan ng isang estranghero, isang ahas, kaysa sa sarili nitong dugo. Ang babaeng iyon ay hindi lang inaagaw ang kanyang kapatid, inaagaw nito ang buong pamilya niya. Inalalayan ni Isabel si Elena. Pabalik sa ballroom, iiwan si Althea na nakatayong mag-isa kasama ang mga pira-pirasong papel sa sahig. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Elena mag-isa. Ang mga luha ay tuyo na at ang mukha nito ay matigas na parang bato. Humarap ito sa kanya, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang tagahatol. Para sa kapakanan ng kuya mo, manahimik ka na lang, sabi nito sa isang boses na malamig at walang emosyon. Kahit ngayon lang, Althea, magpanggap kang masaya para sa amin. At pagkasabi niyon, tumalikod na ito at iniwan si Althea na para bang isa na lamang siyang mantsa na kailangang iwasan. Magpanggap kang masaya para sa amin. Ang mga salita ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ito ay isang pagtatakwil, isang pakiusap na ibaon niya ang katotohanan para lamang mapanatili ang isang magandang kasinungalingan. Nakatayo pa rin si Althea sa pasilyo, nakatingin sa mga piraso ng papel sa sahig, ang mga piraso ng katotohanang pinili ng kanyang ina na durugin. Ang lahat ng pinto ay sarado na. Walang gustong makinig, walang gustong maniwala. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Kung ayaw nilang pakinggan ang katotohanan sa pribadong paraan, kung gayon, ipaparinig niya ito sa lahat. Ngunit bago iyon, may isang tao pa siyang kailangang harapin. Hindi para kumbinsihin, kundi para kumpirmahin. Naglakad siya pabalik, hindi sa ballroom, kundi sa isang tahimik na hallway na patungo sa mga pribadong silid. Alam niyang doon dadaan si Isabel kung pupunta ito sa banyo. Naghintay siya sa isang madilim na sulok, sa likod ng isang malaking Chinese vase. Hindi nagtagal, dumating na nga si Isabel, naglalakad ng may kumpiyansa. Ang mga takong ng sapatos ay tumutunog sa marmol na sahig. Nang papalapit na ito, lumabas si Althea mula sa kanyang pinagtataguan at hinarang ang daan. Natigilan si Isabel. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang nangising mapang-asar.
Oh, look who it is. Hindi ka pa ba tapos magkalat ng chismis, Althea? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pangungutya. Hindi ngumiti si Althea. Tinitigan niya si Isabel ng diretso sa mga mata. Alam ko kung sino ka, Isabel, o kung ano man ang tunay mong pangalan. Nawala ang nangisi sa mukha ni Isabel. I don't know what you're talking about. Alam ko ang ginawa ninyo sa pamilya Dizon sa Laguna. Patuloy ni Althea, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Alam ko rin ang tungkol sa mga Sandoval sa Cebu. Ang modus ninyo, ang mga pekeng pangalan, lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang pagbabago sa ekspresyon ni Isabel. Ang kumpiyansa nito ay nagkaroon ng lamat. Isang kislap ng takot ang dumaan sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong itinago sa likod ng isang tawa. Isang tawang pilit at hindi natural. You're crazy, sabi ni Isabel, umiiling. Gumagawa ka ng mga kwento. You're pathetic. Talaga? Tanong ni Althea. Pathetic ba ako? Naglakad siya palapit, kaya't isang dangkal na lang ang pagitan nila. Kung ganon, bakit hindi mo ako hayaan? Bakit kailangan mo pa akong siraan sa pamilya ko? Bakit kailangan mo akong ipahiya sa harap ng lahat? Dito na tuluyang bumagsak ang maskara ni Isabel. Ang pekeng pag-aalala at ang matamis ng ngiti ay naglaho na parang bula. Ang pumalit ay isang mukha ng dalisay na pagkamuhi at pagkasuklam. Dahil sa gabal ka? Isinagot nito. Ang boses ay naging garalgal at puno ng lason. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba ang kuya mong tanga ang habol namin? Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Althea. Si Miguel? Tumawa si Isabel ng mapakla. Isa lang siyang pinto, isang magandang hagdan para makapasok sa pamilya ninyo. Isang gintong tiket. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Althea, bagamat isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Nag-imbestiga kami, Althea. Matagal na. Pag-amin ni Isabel, ang bawat salita ay tila isang patalim. Nakita namin ang pamilya Reyes, isang kumpanyang palubog na, isang anak na lalaking hambog at madaling mauto, at isang anak na babae. Isang tahimik na anak na walang narating. Pero may isang bagay na hindi tugma. Lumapit pa si Isabel. Ang mga mata ay nanlilisik. Mayroon kang mysterious source of income. Malaki. Hindi namin alam kung saan galing, pero alam naming nariyan. At naisip namin, ang isang babaeng palaging minamaliit ng pamilya, isang babaeng uhaw sa pagmamahal at atensyon, ay isang perpektong target. Para kay Althea, ang buong mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang plano ay simple. Pagpapatuloy ni Isabel, na tila ninanamnam ang bawat sandali. Pakasalan si Miguel, makuha ang tiwala ng pamilya, at kapag nasa loob na kami, kapag itinuring mo na akong parang tunay na kapatid, uunti-untiin ka namin. Ikaw, Althea. Ikaw ang tunay na target. Ikaw ang jackpot. Tinitigan niya si Althea na may ngiting demonyo. Kapag naging pamilya na tayo, lahat ng yaman mo ay magiging yaman din namin. Hindi makapagsalita si Althea. Ang revelasyon ay mas masahol pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang pala ang kanyang pamilya ang naloko. Siya pala talaga ang pakay mula pa sa simula. Ang lahat ng pangmamaliit sa kanya, ang pagiging invisible niya. Iyon pala ang ginamit nilang pain. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang kumikinang na bagay sa buhok ni Isabel, isang maliit na hair clip na may disenyong bulaklak ng sampagita na gawa sa mother of pearl. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding kirot. Ang hair clip na yon? Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Itinuturo ang palamuti sa buhok ni Isabel.
Ngumisi si Isabel at hinawakan ito. Ah, ito ba? Regalo. Mula sa pinakamamahal kong si Tita Elena. Binigay niya sa akin nung nakaraang linggo. A sign of her affection, sabi niya. Bagay daw sa akin. Naramdaman ni Althea na parang gumuho si ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang hair clip na yon ay hindi isang ordinaryong regalo. Iyon ay isang limited edition na piraso na binili niya para sa kanyang ina noong Mother's Day. Espesyal yon. At nang itanong niya kung bakit hindi na nito isinusuot, ang sagot ni Elena ay simple lang. Nawala ko yata, anak. Pasensya na. Hindi ito nawala. Ipinamigay. Ibinigay sa babaeng sumisira sa kanilang pamilya na para bang mas mahalaga pa ito kaysa sa alaala ng sarili niyang anak. Iyon na. Iyon na ang huling patalim na sumaksak sa puso ni Althea. Tumingin siya kay Isabel. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pag-aalinlangan. Ang naroon na lamang ay isang malamig at matigas na desisyon. Salamat, Isabel, sabi ni Althea. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Nagtaka si Isabel. Para saan? Salamat. At ginawa mong mas madali ang desisyon ko. Tumalikod si Althea at naglakad palayo. Iiwan si Isabel na naguguluhan at may bahagyang kaba. Hindi na siya bumalik sa dilim. Dumiretso siya sa liwanag ng ballroom, sa entablado, kung saan ang lahat ay makakakita at makakarinig. Kontrolado ko ang lahat. Ang kailangan lang ay mawala sa landas natin ang kapatid niya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Miguel na parang sirang plaka. Ang lamig at talim sa boses ni Isabel ay hindi tugma sa anghel nitong mukha. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na mali lang siya ng dinig, na may ibang konteksto ang usapan. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit na boses na matagal na niyang iwinawaksi, ay nagsasabing may mali. Mayroong napakamali. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na niya ma-enjoy ang party. Ang bawat ngiti at bati ng mga bisita ay tila walang kabuluhan. Ang tanging laman ng isip niya ay ang babala ni Althea at ang narinig niyang usapan ni Isabel sa telepono. Nag-uugnay ang mga ito na parang dalawang piraso ng isang masalimuot na puzzle. Hindi na siya nakatiis. Kailangan niyang makausap si Althea. Kailangan niyang malaman kung ano ang alam nito. Ipinagpaumanhin niya ang sarili mula sa grupong kausap at sinimulang hanapin ang kapatid. Nakita niya itong papalabas mula sa isang madilim na pasilyo. Ang mukha ay blangko at hindi mabasa. Mukhang pagod ito at may kakaibang kalungkutan sa mga mata nito. Tia, tawag niya. Mabilis na lumapit. Mag-usap tayo. Please. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita niya ang pagod ng isang taong sumuko na sa laban. Para saan pa, kuya? Ayaw niyo namang makinig. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Miguel. Iginiya ito sa isang lugar na hindi gaanong matao. Narinig ko si Isabel. May kausap siya sa telepono. May sinabi siya tungkol sa'yo. Sinabi niyang kailangan mong mawala sa landas nila. Tinitigan siya ni Althea, naghihintay. Walang gulat sa mukha nito. Tila inaasahan na niya ito. Ano ba talaga ang nangyayari, Thea? Ano ang alam mo? Tanong ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagkalito. Huminga ng malalim si Althea. Tila nag-iipon ng lakas. Ang pamilya Vicencio ay mga manloloko, kuya. May mga kaso sila, may mga biktima. Ang pakikipaglapit sa'yo, lahat yon ay plano. At doon, ikinuwento ni Althea ang lahat. Ang resulta ng investigasyon, ang modus operandi ng mga Vicencio, ang tunay na pakay nila na hindi lamang ang yaman ng kanilang pamilya, kundi ang personal na yaman ni Althea na lingid sa kanilang kaalaman. Habang nagsasalita si Althea, naramdaman ni Miguel ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ay tumutusok,
nagbibigay linaw sa mga malabong piraso ng puzzle. Ang pagmamadali ni Mr. Vicencio sa pagsasanib puwersa, ang matalim na tingin ni Isabel kanina, ang pag-uusap sa telepono. Lahat ay nagkakatugma, lahat ay may katuturan. Oh my God! Bulong ni Miguel sa sarili. Paano? Paano nangyari to? Dahil nagpabulag ka, kuya? Sagot ni Althea, walang panunumbat sa boses, tanging ang mapait na katotohanan. Nagpabulag kayong lahat sa magandang itsura at matatamis na salita. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang anino ang lumapit. Miguel? My love? What's going on here? Ang boses ni Isabel ay malambing pa rin, ngunit naramdaman ni Miguel ang lamig sa likod nito. Nandoon siya, nakatayo. Ang mukha ay naglalarawan ng perpektong pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Miguel, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Althea at ang tingin na iyon ay puno ng galit. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Isabel. Ang boses ay nagsimulang manginig, na para bang siya ang biktima. Isabel, totoo ba? Tanong ni Miguel. Ang boses ay basag. Totoo bang niloloko niyo lang kami? Sa isang iglap, ang mga mata ni Isabel ay napuno ng luha. Mga luhang napakabilis pumatak na parang gripo. My love, anong sinasabi mo? Anong kasinungalingan na naman ang sinabi ng kapatid mo sa'yo? Lumapit ito sa kanya. Sinubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit umiwas si Miguel. Huwag mo akong hawakan. Tingnan mo, sigaw ni Isabel. Itinuro si Althea na parang isang akusado. Tingnan mo ang ginagawa niya sa atin. Sinisira niya tayo. Sinabi niya sa akin kanina na sisirain niya ang party, na gagawin niya ang lahat para paghiwalayin tayo dahil nagseselos siya, dahil hindi niya matanggap na may nagmamahal sa'yo ng higit pa sa kaya niyang ibigay. Ang bawat salita ay binitiwan ng may kasamang hikbi, isang perpektong pag-arte, isang obra maestra ng panlilinlang. Nalito si Miguel. Ang ebidensya sa kanyang isip ay nagsasabing maniwala kay Althea, ngunit ang puso niyang matagal nang nahulog sa bitag ni Isabel ay nag-aalinlangan. Ang imahe ng babaeng mahal niya, na ngayon ay umiiyak sa kanyang harapan, ay isang napakabigat na kalaban ng katotohanan. Hindi yan totoo, sigaw ni Althea. Nakita mo? She's a liar. A desperate, pathetic liar. Ganti ni Isabel, mas lalong lumakas ang iyak. Ang komosyon ay nakaagaw ng pansin. Lumapit ang kanilang mga magulang, sina Arturo at Elena, na may pag-aalala sa mukha. Anong nangyayari dito? Tanong ni Arturo. Tito? Tita? Humagulgol si Isabel, tumakbo sa likod ni Elena na parang isang batang takot. Si Althea po. Inaaway niya ako. Sinasabi niyang lolokohin ko lang daw si Miguel, na pera lang daw ang habol ko. Ang buong atensyon ay napunta kay Althea. Ang kanyang ina ay tumingin sa kanya na may galit at pagkadismaya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tingin ng kanyang kapatid. Si Miguel, na kanina lang ay puno ng pagdududa, ngayon ay nakatingin sa kanya na may kumukulong galit. Ang mga luha ni Isabel ay mas naging makapangyarihan kaysa sa mga katotohanan ni Althea. Sa laban ng emosyon at luhika, nanalo ang emosyon. Pinili ni Miguel na maniwala sa kasinungalingang masarap pakinggan kaysa sa katotohanang masakit tanggapin. Nagsinungaling ka sa akin, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay mabigat. Lumapit siya kay Althea. Akala ko sandali, naniwala ako sa'yo. Pero malinaw na ngayon, hindi mo lang siya gusto para sa akin. Hindi mo matanggap na masaya ako. Kuya, hindi. Inggit ka lang, sigaw ni Miguel. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sa galit at pagkalito, naitulak niya si Althea. Hindi malakas, ngunit sapat na para mapaatras ito ng isang hakbang, sapat na para maramdaman nito ang bigat ng kanyang pagtatakwil. Inggit ka lang dahil sa wakas, mayroon na akong isang bagay na wala ka,
isang taong nagmamahal sa akin. Ang eksena ay nasaksihan ng kanilang mga magulang. Narinig nila ang panig ni Isabel. Nakita nila ang galit ni Miguel. At sa kanilang mga mata, si Althea na naman ang may kasalanan. Lumapit si Arturo. Ang mukha ay nababalutan ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Althea. Hindi na ito nagtanong. Hindi na ito nagsiyasat. Agad itong naglabas ng hatol. Isang malutong na tunog ang pumuno sa hangin. Isang sampal. Dumapo ang palad ni Arturo sa pisngi ni Althea. Ang lakas ay nagpatagilid sa kanyang ulo at nagdulot ng init at sakit sa kanyang mukha. Ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang puso. "Wala kang kwentang anak!" sigaw ni Arturo. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Puro kahihiyan ang dulot mo sa pamilyang ito. Umalis ka na. Umalis ka sa pamamahay ko." Ang tunog ng sampal ay tila huminto sa oras. Sa isang saglit, ang lahat ay tumahimik. Ang mahinang musika mula sa ballroom, ang bulungan ng mga usisero, ang mga hikbi ni Isabel, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang matalas na sakit sa pisngi ni Althea at ang nakabibinging katahimikan sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang ulo. Ang init ng sampal ay kumakalat sa kanyang balat, isang pisikal na marka ng sakit na katumbas ng sugat sa kanyang kaluluwa. "Umalis ka na! Umalis ka sa pamamahay ko!" Ang mga salita ng kanyang ama. Hindi. "Umalis ka sa party." Hindi. "Pumunta ka muna sa kwarto mo." Kundi, "Umalis ka sa pamamahay ko." Isang pagtataboy. Isang pagpapalayas. Ang huling hatol. Tumingin si Althea sa mga mukha sa kanyang harapan. 4 na tao. Ang 4 na taong dapat ay kanyang kanlungan, ang kanyang pamilya. Una, ang kanyang ama, si Arturo. Ang mukha nito ay galit pa rin, matigas, walang bahid ng pagsisisi. Ang lalaking dapat ay kanyang tagapagtanggol ay siyang unang nanakit sa kanya. Sa mga mata nito, hindi siya nakakita ng anak, kundi isang kahihiyan. Sunod, ang kanyang ina, si Elena. Nakatayo ito sa likod ni Isabel. Ang mga kamay ay nakaalalay sa babaeng manloloko. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng pagkadismaya at pagkapagod, na para bang si Althea ay isang problema na sawang-sawa na itong solusyonan, ni hindi man lang ito tumingin sa kanyang pisngi. Ang mas mahalaga rito ay ang pag-alo sa peking luha ni Isabel. Pagkatapos, ang kanyang kuya Miguel, ang kapatid na minsan niyang tiningala. Ang mukha nito ay gusot sa pagitan ng galit at pagkalito. Nakatingin ito sa kanya na para bang isa siyang halimaw na sumira sa perpektong panaginip nito. Ang pagtulak nito kanina at ang mga salitang "inggit ka lang" ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanilang ama, dahil galing yun sa kanya. At sa huli, si Isabel, sa likod ng kanyang pamilya, sa likod ng mga balikat na dapat ay sumasangga para sa kanya, nakita ni Althea ang mukha ng tagumpay. Ang mga luha ni Isabel ay tuyo na. Ang pumalit ay isang napakaliit, halos hindi makitang ngiti. Isang ngangiting mapang-asar. Isang nanangiti ng isang demonyong nanalo sa laro. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Althea. Ang sinulid na nag-uugnay sa kanya sa pag-asang balang araw ay makikita rin nila ang kanyang halaga. Ang pag-asang balang araw ay mararamdaman din niya ang pagmamahal na hinahanap-hanap niya. Ang sinulid na yon ay naputol. Lahat ay nawala. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang tahimik na pagsisikap. Ang pamilyang lihim niyang iniligtas mula sa pagkalugi. Ang pamilyang tiniis niya ang lahat ng pangmamaliit para lamang mapanatiling buo. Sa isang iglap, lahat sila ay tumalikod. Pumili sila at hindi siya ang pinili nila. Isang kakaibang kapayapaan ang biglang bumalot sa kanya. Isang kapayapaang nakakatakot. Ito ang kapayapaan na dumarating kapag wala ka ng pakialam, kapag wala ka ng kayang mawala pa.
Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, hindi siya nagpaliwanag. Tapos na ang panahon para doon. Tinitigan niya sila isa-isa. Sa huling pagkakataon, isinasaulo ang kanilang mga mukha, ang galit, ang pagkadismaya, ang pagtatakwil. Ito ang magiging huling larawan niya ng pamilyang minsan niyang inakala na sa kanya. Pagkatapos, walang salitang namutawi sa kanyang labi, tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa kanila ay parang isang paglaya. Isang masakit, brutal, at nakakaiyak na paglaya. Ang bawat hakbang ay isang pagputol ng tanikala. Hindi na siya lumalaban para sa kanila. Hindi na siya lumalaban para makuha ang kanilang pagtingin. Ngayon, lalaban siya para sa sarili niya. Naglakad siya, hindi papunta sa labasan ng hotel, kundi pabalik sa gitna ng ballroom. Ang mga bisita ay nagbubulungan, nakatingin sa kanya, nagtataka sa pulang marka sa kanyang pisngi at sa kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang entablado. Umakyat siya sa maliit na hagdanan. Ang banda na tumutugtog ng malamyos na musika ay natigilan. Ang MC na naghahanda para sa susunod na bahagi ng programa ay nagulat. Ang lahat ng ilaw ay tila nakatutok sa kanya. Ang bulungan sa ballroom ay unti-unting humina hanggang sa napalitan ng isang nagtatanong na katahimikan. Maging ang kanyang pamilya at si Isabel na naiwan sa pasilyo ay natigilan at napatingin sa kanyang ginagawa. Kinuha ni Althea ang mikropono mula sa kamay ng MC. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. Itinaas niya ito sa tapat ng kanyang bibig. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na parang kristal. Huminga siya ng malalim. Inilabas ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, at pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses, na palaging mahina at halos hindi marinig, ay lumabas ng malinaw, matatag, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang silid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang paparating na bagyo. Mayroon lang po akong isang maliit na anunsyo. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila mas makapal pa kaysa sa pinakamahal na telang naroroon. Ang lahat ng mata, mahigit 200 pares, ay nakatuon sa maliit na babaeng nakatayo sa entablado. Hawak ang mikropono na para bang iyon ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Ang pulang marka sa kanyang pisngi ay tila isang bandila ng digmaan sa ilalim ng mga makinang na ilaw. Sa isang sulok, natigilan ang pamilya Reyes at si Isabel. Ang kanilang galit ay napalitan ng pagkalito at kaba. Ano ang gagawin niya? Ano ang sasabihin niya? Mayroon lang po akong isang maliit na anunsyo. Ulit ni Althea, ang boses ay mas matatag na ngayon. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Una sa lahat, pagpapatuloy niya, nais ko pong batiin ang lahat ng maligayang pagdating. Welcome po kayo sa aking hotel. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manunood. Ang bulungan ay nagsimulang muli, mas malakas, mas puno ng pagtataka. Sa iyong hotel? Isang boses mula sa grupo ng mga negosyante ang sumigaw, hindi makapaniwala. Tumingin si Althea sa direksyon na yon. Opo, ang The Grand Estrella Hotel and Resort po ay pagmamay-ari ko. Ang anunsyo ay parang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang mga panga ay nangalaglag, ang mga mata ay nanlaki, ang mga bisensyo ay biglang namutla. Ngunit wala nang mas hihigit pa sa reaksyon ng pamilya Reyes. Si Arturo, na kanina lang ay puno ng galit, ay ngayon ay nakatayo na, parang estatwa, ang bibig ay bahagyang nakabuka, hindi makapaniwala sa narinig. Si Elena ay napahawak sa braso ni Miguel, ang mukha ay puno ng pagkalito.
Anong, anong sinasabi niya? Si Miguel ang pinakanaapektuhan. Ang kanyang galit ay naglaho, napalitan ng isang malaking tandang pananong. Ang kapatid niyang walang narating, ang kapatid niyang inggitera, may-ari ng isa sa pinakamagandang hotel sa Tagaytay? Imposible. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Althea, ang awtoridad sa kanyang boses, lahat ay nagsasabing totoo ito. Siguro po ay nagtataka kayo. Patuloy ni Althea, hindi pinapansin ang kaguluhan. Paano nangyari, hindi ba? Simple lang po. Sa loob ng 10 taon, habang ang tingin ng lahat sa akin ay isang kabiguan, isang anino lamang, tahimik po akong nagtrabaho, nag-ipon, nag-invest, at itinayo ko po itong lugar na ito mula sa wala. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa kanyang pamilya. Walang galit sa kanyang tingin. Tanging isang malalim na kalungkutan. Ginawa ko po ito hindi para magyabang, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ginawa ko po ito para sa kanila, para sa pamilya ko, para patunayan na may halaga ako, na kaya ko rin. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ngunit sa gabing ito, sabi niya, ang boses ay muling tumatag. Natutunan ko po ang isang mahalagang leksyon, na ang halaga mo ay hindi kailanman manggagaling sa ibang tao, kahit pa sa sarili mong pamilya. Tumingin siya ng diretso sa mga Vicencio. Ang magamang Ricardo at Isabel ay nagsisimula ng maging balisa, palingalinga sa mga exit. Sa gabing ito rin po, meron tayong mga espesyal na panauhin na dapat nating bigyan ng pugay. Sabi ni Althea, ang pamilya Vicencio o mas kilala sa Laguna bilang pamilya Alcantara at sa Cebu bilang mga de Guzman. Isang malakas na hininga ng pagkagulat ang muling kumalat. Si Isabel ay napahakbang paatras, ang mukha ay puno na ng takot. Gusto po sana nilang maging bahagi ng aming pamilya, sabi ni Althea. May bahid ng sarkasmo sa boses. At meron po akong inihandang isang maliit na audio-visual presentation bilang pagbati sa kanila. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay at sumenya sa technical booth sa likuran. Ang mga staff doon, na lahat ay tapat sa kanya, ay agad na sumunod. Ang malaking puting screen sa likod ng entablado, na dapat sana ay magpapakita ng mga masasayang larawan ni Miguel at Isabel, ay biglang umilaw. Ngunit hindi mga larawan ng pag-ibig ang lumabas. Ang unang lumitaw ay isang pamilyar na larawan, ang kuha mula sa artikulo sa dyaryo. Ang mukha ni Ricardo Vicencio, 10 taon na mas bata, sa ilalim ng headline na nagsasabing wanted for large-scale estafa. Isang sigaw ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Pagkatapos, sunod-sunod na larawan at video ang lumabas. Mga testimonya ng mga biktima, mga kopya ng mga pekeng dokumento. Ang video ni Isabel habang niloloko ang isang matandang lalaki sa coffee shop. Lahat ng ebidensya na maingat niyang tinipon ay nakalatag ngayon para makita ng lahat. Ang Grand Ballroom, na kanina lang ay puno ng kasiyahan, ay napuno na ngayon ng galit at pagkamuhi na nakadirekta sa mga Vicencio. Manloloko, magnanakaw, walang hiya. Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Althea. Hindi siya nakangiti, hindi siya nagdiriwang. Nakatingin lamang siya sa kanyang pamilya, na ngayon ay nakatitig sa kanya na may pinaghalong hiya, pagsisisi at hindi maipaliwanag na paghanga. At bilang huling sorpresa para sa gabing ito, sabi ni Althea sa mikropono, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa lahat ng ingay. Sa senyas niyang yun, ang lahat ng pinto ng ballroom, ang pasukan, ang mga exit, ang daan papuntang kusina, ay biglang nagsara. Ang mga security personnel ng hotel, na personal na pinili ni Althea at pinamumunuan ni David, ay lumitaw at bumuo ng isang harang. Ang malaking pinto sa pasukan ay muling bumukas. Ngunit hindi mga bisita ang pumasok, mga pulis. Nakauniporme, seryoso ang mga muka, at may dalang mga posas.
Lumingon si Althea kay Isabel na ngayon ay nanginginig na sa takot sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Tapos na ang laro, Isabel. Ang pagpasok ng mga pulis ay ang huling pako sa ataol ng kasinungalingan ng mga Vicencio. Ang ballroom, na kanina'y isang lugar ng selebrasyon, ay naging isang korte kung saan ang hatol ay ibinabana. Ang POV ay lumilipat-lipat na parang isang kamera na kumukuha sa iba't ibang reaksyon sa loob ng silid. Para sa mga bisita, ito ay isang palabas na hindi nila malilimutan. Ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng mga hayagang pag-uusap. Ang ilan ay kinukuhanan pa ng video ang mga pangyayari gamit ang kanilang mga telepono. Ang engagement party ni na Miguel Reyes at Isabel Vicencio ay naging ang pinakamalaking iskandalo ng taon. Para sa mga Vicencio, ito na ang katapusan. Si Ricardo, ang patriarch na laging may kumpiyansa, ay biglang tumanda ng 10 taon. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa isang service exit, ngunit hinarang siya ng 2 matipunong security guard. "Wala kang karapatang gawin ito sa amin," sigaw niya. Itinuturo si Althea. "Paninirang puri ito." Ngunit ang hepe ng pulisya na lumapit sa kanya ay may dalang mga papel. "Ricardo Vicencio, alias Jaime Alcantara, alias Lorenzo de Guzman, mayroon kaming warrant of arrest para sa'yo at sa iyong anak na si Isabel para sa kasong large-scale estafa. May karapatan kayong manahimik." Nagsimula ang kaguluhan, sinubukan ni Isabel na magtago. Sa likod ng mga kurtina, ngunit mabilis siyang natunton ng isang babaeng pulis. Nagpumiglas siya, nagsisigaw. Ang kanyang elegante at mamahaling gown ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. "Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Miguel! Miguel, tulungan mo ako!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit si Miguel ay hindi makagalaw. Nakatayo lang siya roon, sa tabi ng kanyang mga magulang na parang isang manonood sa sarili niyang trahedya. Tinitingnan niya ang babaeng inakala niyang mamahalin habang buhay, na ngayon ay nagwawala na parang isang hayop na na-corner. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para dito ay unti-unting napapalitan ng isang nakakasukang pakiramdam ng pagkakaloko. Dito na hindi nakatiis si Althea. Bumaba siya mula sa entablado, ngunit bago pa man niya matapos sabihin ang lahat, may isa pa siyang revelasyon, isang huling patalim na kailangan niyang ibaon para sa lubusang paggising ng kanyang pamilya. "At may isa pa po kayong dapat malaman," sabi niya sa mikropono. Ang boses ay matatag. Tumingin siya sa kanyang ama. "Itay, natatandaan niyo po ba noong 5 taon na ang nakakaraan? Noong muntik nang malugi ang kumpanya? Noong halos mawala na sa atin ang lahat?" Natigilan si Arturo. Ang alaalang iyon ay isang bangungot na pilit niyang kinakalimutan. Bakit mo binabalik yan?" "Nabangkarote na po dapat tayo noon," patuloy ni Althea. "Pero may isang anonymous investor na biglang pumasok. Isang trust fund na sumalo sa lahat ng pagkakautang at nagbigay ng bagong puhunan. Walang hinihinging kapalit na kontrol sa kumpanya." Tumingin si Arturo sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa unti-unting pagkaunawa. Ang investor na yon. Ako po yon, itay," pag-amin ni Althea. Ang boses niya ay hindi nagmamalaki. Ito ay puno ng pagod. "Ang perang ginamit ko po para itayo ang hotel na ito ay siya ring perang ginamit ko para iligtas ang negosyong ipinundar ninyo. Ang kumpanyang inakala ninyong si Kuya Miguel ang nagangat ay matagal nang patay kung hindi dahil sa anak ninyong walang kwenta." Ang revelasyon na ito ay mas malakas pa kaysa sa pagsabog ng bomba. Si Elena ay napasalampak sa isang upuan. Hindi makahinga. Ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya sa anak, ang lahat ng pangmamaliit, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Ang anak na tinawag niyang kahihiyan ay siya palang lihim na anghel na nagligtas sa kanila.
Napahagulhol siya, hindi dahil sa kahihiyan sa harap ng ibang tao, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang pagkakasala. Si Arturo ay napaatras. Tinitigan niya si Althea na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang anak na palagi niyang itinuturing na mahina, na isang anino lang ng kanyang kapatid. Ang anak na sinampal niya kanina lang. Ang pisikal na sakit sa pisngi nito ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon sa kanyang dibdib. Isang sakit na dulot ng hiya at pagsisisi. Si Miguel, higit kanino man, ang pinakagumuho. Hindi lamang ang kanyang pag-ibig ang napatunayang isang kasinungalingan, kundi pati na rin ang kanyang sariling halaga, ang kanyang pagiging golden boy, ang kanyang pagiging tagapagmana, lahat ay isang ilusyon na pinahintulutan lang mangyari dahil sa sakripisyo ng kapatid na palagi niyang minamaliit. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na para bang ang mga ito ay pag-aari ng ibang tao. Sino siya kung wala si Althea? Habang dinadala ng mga pulis ang mga Vicencio palabas, nagwala si Isabel sa huling pagkakataon. Humarap ito kay Althea. Ang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulan ng galit. "Hindi pa tayo tapos," sigaw nito. Ang boses ay paos. "Masisira ka rin. Ikaw at ang pamilya mong walang utang na loob. Sana mabulok kayo." Hindi sumagot si Althea. Tinitigan lang niya ito habang kinaladkad palabas ng pinto hanggang sa ang mga sigaw nito ay tuluyan ng naglaho. Tapos na. Ang mga maskara ay bumagsak na nang mawala na ang mga pulis at ang mga Vicencio. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang mga bisita ay dahan-dahan nang nagsimulang mag-alisan, nag-iiwan ng mga bulungan at mga mapanghusgang tingin. Hindi nagtagal, ang dating masayang ballroom ay halos wala ng laman. Ang natira na lamang ay ang mga nagkalat na dekorasyon, ang mga pagkaing hindi nagalaw, at ang 4 na miyembro ng pamilya nakatayo sa gitna ng kanilang winasak na kaharian. Ang huling bisita ay umalis na. Ang banda ay matagal nang tumigil sa pagtugtog. Ang mga waiter at staff ng hotel, sa isang senyas mula kay David, ay tahimik na ring umalis. Iiwan ang ballroom sa isang malalim na katahimikan. Naiwan ang pamilya Reyes. 4 na anino sa gitna ng isang malawak at magarbong espasyo na ngayon ay tila isang mausoleo ng kanilang mga pagkakamali. Ang mga ilaw ng chandelier ay nakabukas pa rin, ngunit ang kinang nito ay hindi na nagdudulot ng saya, kundi nagpapatingkad lamang sa kalat at sa kalungkutan. Mga basag na kopita sa sahig, mga tisyo na may bakas ng luha, mga platong puno pa ng pagkain, nilamig na at pinaglipasan ng panahon, isang perpektong simbolo ng kanilang nasirang selebrasyon. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Puno ito ng mga salitang hindi masabi, ang bigat ng pagsisisi, ang talim ng kahihiyan, at ang lalim ng sakit. Si Elena ay nakaupo pa rin sa isang silya, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang mamahalin niyang bestida ay gusot na. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira na ng mga luha. Ang bawat hikbi ay isang pag-amin ng kanyang pagkukulang bilang isang ina. Naalala niya ang hair clip, ang regalong binaliwala niya at ipinamigay. Isang maliit na bagay, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang kataksilan sa sariling anak. Si Miguel ay nakaupo sa sahig, sa may paanan ng entablado. Nakasandal ang kanyang ulo sa pader, nakatingin sa kawalan. Ang mamahalin niyang suit ay tila hindi na bagay sa kanya. Ang imahe niya bilang ang golden boy, ang lalaking perpekto at matagumpay, ay gumuho na. Ano siya ngayon? Isang lalaking naloko, isang kapatid na nangapi, isang anak na nagpabaya. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Si Arturo naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa lahat, nakatingin sa madilim na tanawin ng Tagaytay.
Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. Ang lalaking palaging puno ng pagmamalaki, ang haligi ng tahanan, ay ngayon ay parang isang gusaling pinatumba ng lindol. Ang alaala ng kanyang palad na dumapo sa pisngi ni Althea ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nasaktan ang anak na siya palang lihim na nagliligtas sa kanila? Walang salitang makakapagpaliwanag sa bigat ng pagsisisi na kanyang nararamdaman. At si Althea, nakatayo siya sa gitna ng lahat, ngunit tila milya-milya ang layo niya. Tinitingnan niya ang kanyang pamilya, ang 3 taong pinagmulan ng kanyang pinakamalalim na sakit at pinakamatinding pagmamahal. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay hindi galit, hindi rin pagtatagumpay. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang pagod na abot, hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nanalo siya. Naipakita niya ang katotohanan. Ngunit ano ang halaga ng panalo kung ang kapalit ay ang ganitong pagkawasak? Inaasahan niyang makakaramdam siya ng saya sa pagbagsak ni Isabel o kahit konting pagmamalaki sa pag-amin ng kanyang mga nagawa. Pero wala. Ang nakikita lamang niya ay ang 3 taong mahal niya, nasasaktan. At sa kabila ng lahat, nasasaktan pa rin siya para sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina. Umupo siya sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang kamay ni Elena. Ang kamay na yon ay malamig at nanginginig. Sa una, sinubukan itong bawiin ni Elena na para bang hindi siya karapat-dapat na hawakan. Ngunit hinigpitan ni Althea ang pagkakahawak. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit kay Miguel. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Kuya, tayo na," sabi niya sa mahinang boses. Tumingala si Miguel. Ang mga mata ay pula at puno ng luha. Nakita niya ang kamay ng kapatid, ang kamay ng babaeng tinulak niya at inakusahan. Iiling sana siya, sasabing hindi niya deserve, ngunit may nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Althea. Hindi panghuhusga, hindi galit, tanging pag-unawa at pagod. Nag-aatubili, tinanggap niya ang kamay nito. Tinulungan siya ni Althea na tumayo. Sa pagtayo niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga binti na parang pasan niya ang buong mundo. Ang huling nilapitan ni Althea ay ang kanyang ama. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana kung saan nakatayo si Arturo. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya sa tabi nito, kapwa nakatingin sa kadiliman sa labas. "Pasensya na." Ang boses ni Arturo ay basag at halos pabulong. Ang isang salita ay naglalaman ng bundok ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, anak." Hindi sumagot si Althea. Hindi pa niya kayang magsalita. Hindi pa niya kayang magpatawad. Ngunit hindi rin siya umalis sa tabi nito. Isang maliit na hakbang. Ang katahimikan ay muling namayani. Ngunit ngayon, may bahagyang nagbago. May isang sinulid, kahit napakanipis, na muling kumukonekta sa kanilang apat. Ang sinulid ng isang pinagsamahang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, si Althea ang unang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak, sa kanyang kapatid na tulala, at sa kanyang amang wasak. Isang pangungusap lang ang kanyang sinabi, ngunit yun na ang pinakamahalagang pangungusap sa gabing iyon. "Umuwi na po tayo." Ang salitang tahanan ay nawalan ng kahulugan para kay Miguel. Ang bahay na dati niyang itinuring na palasyo ng kanyang mga tagumpay ay naging isang malamig at malaking kulungan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahihiyan. Ang bawat larawan sa dingding, mga larawan nila bilang isang masayang pamilya, ay tila isang pangungutya. Ilang araw na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ilang araw nang halos hindi pag-uusap. Nagkakasalubong sila sa pasilyo, nagkikita sa hapagkainan, ngunit ang namamagitan sa kanila ay isang pader ng hiya at mga salitang hindi masabi. Ang pagkain ay walang lasa. Ang pagtulog ay hindi mahimbing.
Ang katahimikan sa bahay ay mas malakas pa kaysa sa ingay sa ballroom noong gabing iyon. Si Miguel ang pinakatinamaan. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto. Hindi niya kayang harapin ang kanyang mga magulang, lalong hindi niya kayang harapin si Althea. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang bawat mapagmataas na salitang binitiwan niya sa kapatid, ang pagtulak niya rito, ang pagsigaw niya ng inggit ka lang. Ang panunumbat na yon ay bumabalik sa kanya na parang isang sampal, mas masakit pa kaysa sa sampal na ibinigay ng kanilang ama kay Althea. Dahil ang sampal na yon ay galing sa pag-ibig, isang baluktot na pag-ibig na nabulag ng galit. Ang sa kanya ay galing sa purong pagkamakasarili. Tinitingnan niya ang kanyang mga tropeo na nakadisplay sa isang estante, mga parangal mula sa eskwela, sa sports, sa negosyo. Dati, ang mga ito ang simbolo ng kanyang pagiging golden boy. Ngayon, ang mga ito ay mga paalala lamang ng isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng iyon ay walang halaga. Ang lahat ng iyon ay naging posible lamang dahil sa tahimik na sakripisyo ng kapatid na hindi niya pinahalagahan. Isang hapon, habang nakatitig sa kisame, kinuha niya ang isang lumang photo album sa ilalim ng kanyang kama. Binuklat niya ito. Mga larawan nung bata pa sila. Siya at si Althea. May isang larawan doon. Siya, mga 7 taong gulang, umiiyak dahil nahulog sa bisikleta, habang si Althea, na mas bata, ay pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng bestida nito. Naalala niya, palaging ganoon si Althea. Laging nasa likod niya, laging handang sumalo, laging handang umunawa. At ano ang isinukli niya? Pangmamaliit, pagwawalang bahala, pagkukumpara. Hindi na niya natiis. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang malaking bato na kailangan na niyang alisin. Kailangan niyang makausap ito. Tumayo siya. Naglakad palabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 libra. Ang pinto ng kwarto ni Althea ay nakasara. Ilang sandali siyang natigilan sa labas. Anong sasabihin niya? Sorry? Gaano kababaw ang salitang yon para takpan ang lahat ng sakit na idinulot niya? Sa huli, kumatok siya. 3 mahinang katok. Pasok! Narinig niyang sabi mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at binuksan ang pinto. Naabutan niya si Althea na nakaupo sa tabi ng bintana, nagbabasa ng libro. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang libro. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may bakas pa rin ng pagod. Kuya, sabi nito, walang galit, walang panunumbat. Pumasok si Miguel at isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi siya makatingin ng diretso. Tumingin siya sa sahig, sa mga libro, kahit saan. Wag lang sa mga mata nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Ang boses ay paos. Tumango si Althea at itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo si Miguel. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng kanilang paghinga ang maririnig. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pag-amin ni Miguel. Simulan mo sa simula. Sagot ni Althea. Ang boses ay malumanay. Huminga ng malalim si Miguel. At sa wakas, itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang kapatid. Hindi ang anino, hindi ang kabiguan, kundi si Althea, ang kapatid niya. Bakit sayit? Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang pagkalito. Bakit, Thea? Bakit mo tiniis lahat ng ito? Ang pangmamaliit namin, ang lahat ng sakit, ang pagliligtas sa kumpanya ng walang nakakaalam. Bakit hindi ka nagsalita? Tumingin si Althea sa labas ng bintana, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Dahil umaasa ako. Sagot nito. Umaasa ako na isang araw makikita ninyo ako. Hindi ang mga nagawa ko.
Hindi ang pera ko, kundi ako lang, si Althea. At takot ako. Takot akong kapag nagsalita ako, mas lalo lang kayong lalayo. Mas gugustuhin ko ng maging anino kaysa maging isang estranghero sa sarili kong pamilya. Ang bawat salita ay tumama kay Miguel na parang isang suntok sa sikmura. Ang pagtitiis ni Althea ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-ibig. Isang pag-ibig na napakatindi, na handa siyang masaktan para lamang mapanatili sila. Ang tanga-tanga ko, sabi ni Miguel. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang selfish ko, ang yabang ko. Pinaniwala ko ang sarili ko na ako ang magaling, na ako ang bida. Pero ang totoo, wala ako kung wala ka. Hindi na niya napigilan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Patawarin mo ako, Thea. Sa lahat. Sa lahat-lahat. Patawarin mo ako. Hindi agad sumagot si Althea. Tumingin lang ito sa kanya. Hinayaan siyang ilabas ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Pagkatapos, tumayo ito, lumapit sa kanya at umupo sa sahig sa kanyang harapan. Tumayo ka, kuya, sabi nito. Umiling si Miguel. Hindi ko kaya. Hindi ako karapat-dapat. Sinabi kong tumayo ka. Sa pagkakataong ito, may awtoridad sa boses ni Althea. Dahan-dahang tumayo si Miguel, nakayuko pa rin. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin nito. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagsasabing naiintindihan niya. Dahil pamilya kita, bulong ni Althea sa kanyang balikat. At kahit anong mangyari, hindi magbabago yon. Sa yakap na yon, sa gitna ng kwartong naging saksi sa kanilang sakit, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa kapatid. Pag-asa. Ang daan patungo sa pagpapatawad ay mahaba at mahirap. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya naglalakad ng mag-isa. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong tsismis. Ngunit para sa pamilya Reyes, ang mga nagdaang buwan ay hindi tungkol sa paglimot, kundi sa paghilom. Isang maaraw na linggo ng umaga, muling pumasok ang pamilya Reyes sa The Grand Estrella Hotel. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Wala nang mga pekeng ngiti, wala nang pagpapanggap. Pumasok sila hindi bilang mga panauhin na humahanga sa karangyaan, kundi bilang isang pamilyang bumibisita sa tahanan ng kanilang reyna. Si Althea ang sumalubong sa kanila sa lobby. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting bestida at sandals, ngunit ang aura niya ay hindi maikakaila. Ang dating anino ay nagliliwanag na ngayon, may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngangiting totoo at payapa. Welcome back! Bati niya sa kanila. Magandang umaga, anak, sabi ni Arturo. Sa loob ng ilang buwan, si Arturo ang nagpakita ng pinakamalaking pagbabago. Ang dating arogante at mapagmataas na ama ay napalitan ng isang lalaking mas tahimik, mas mapagkumbaba. Ang bawat salita niya ngayon kay Althea ay may kasamang respeto na dati ipinagkakait niya. Ang ganda-ganda mo, anak, sabi naman ni Elena. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na tinatago. Tinanggap na niya ang kanyang mga pagkakamali at araw-araw. Sinisikap niyang bumawi. Hindi na siya abala sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga na lang sa kanya ay ang sasabihin ng kanyang puso. Nakangiti rin si Miguel. Nagbawas siya ng timbang. At ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong uri ng kumpiyansa. Isang kumpiyansang galing sa pagtanggap ng sariling kahinaan. Pinapunta ko kayo rito para sa isang munting saluyo-salo, sabi ni Althea. Iginaya sila patungo sa isang pribadong restaurant sa loob ng hotel, isang lugar na may tanawin ng luntiang hardin at ng lawa ng taal. Habang naglalakad, sinalubong sila ng mga staff ng hotel. Nginingitian at binabati nila si Althea ng may paggalang.
Good morning, Ma'am AR. At sa unang pagkakataon, ang kanyang pamilya ay nakangiting tumatango. Ipinagmamalaki ang babaeng dati ikinakahiya nila. Nang makaupo sila sa kanilang mesa, isang pamilyar na katahimikan ang sandaling namayani. Ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng nakaraan. Ito ay isang komportableng katahimikan ng mga taong nagkakaintindihan na kahit hindi magsalita. May gusto lang akong sabihin. Pagsisimula ni Miguel, bumasag sa katahimikan. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay kay Althea. Next week, magsisimula na ako sa bago kong trabaho. Talaga, anak? Saan? Tanong ni Elena. Sa accounting department. Bilang isang junior staff, sagot ni Miguel, walang bahid ng hiya. Kinausap ko si Itay. Sinabi kong gusto kong magsimula ulit sa pinakamababa. Gusto kong matutunan ang negosyo sa tamang paraan, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang empleyado. Tumingin si Arturo sa kanyang anak na lalaki at isang ngiti ng pagmamalaki ang gumuhit sa labi nito. At natutuwa ako sa desisyon mo, Miguel. Tumingin si Miguel kay Althea. At balang araw, Thea, kapag karapat-dapat na ako, sana payagan mo akong tulungan kang pamahalaan ang lahat ng ito. Ngumiti si Althea. Hihintayin ko yan, kuya. Ang kanilang pagkain ay dumating. Habang kumakain, ang kanilang mga kwentuhan ay magaan at totoo. Nagkwento si Elena tungkol sa kanyang bagong hobby, ang paghahardin. Nagbahagi si Arturo ng mga plano para sa kumpanya, laging humihingi ng opinyon ni Althea. Nagbiro si Miguel tungkol sa kanyang mga unang araw ng pagiging normal na tao. Sa gitna ng kanilang tawanan, tumayo si Arturo, hawak ang isang kupita ng tubig. Gusto ko lang mag-alay ng isang tagay, sabi niya. Ang boses ay naging seryoso. Ang lahat ay tumahimik at tumingin sa kanya. Ang tagay na ito? Pagpapatuloy ni Arturo, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Althea. Ay para sa anak kong nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas, pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ang boses niya ay nagsimulang manginig. Sa anak kong sinaktan ko ng sobra, ngunit hindi kailanman sumuko sa amin. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa'yo, Althea, ang aming ilaw, ang aming aruga, patawarin mo kami at mahal na mahal ka namin. Sumunod na itinaas ni Elena at Miguel ang kanilang mga baso. Para kay Althea, sabay nilang sabi. Sa pagkakataong yon, ang mga luhang pilit pinipigilan ni Althea ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay mga luha ng kagalakan. Mga luha ng isang pusong sa wakas ay nabuo ng muli. Pagkatapos ng pananghalian, lumabas sila sa balkonahe ng restaurant. Ang 4 na miyembro ng pamilya Reyes ay magkakatabing nakatayo, nakatingin sa magandang tanawin ng Tagaytay. Si Althea ay nasa gitna. Nakaakbay sa kanya ang kanyang kuya Miguel sa isang tabi. At hinawakan naman ng kanyang mga magulang ang kanyang mga kamay sa kabila. Hindi sila perpekto. Marami pa silang sugat na kailangang paghilumin. Marami pang tiwala na kailangang muling buuin. Ngunit sa sandaling iyon, habang magkakasama silang nakatingin sa hinaharap, alam nilang sila ay isang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, winasak ng kayabangan, ngunit muling binubuo, piraso bawat piraso, ng pinakamakapangyarihang bagay sa lahat, ang pagpapatawad. Tumingin si Althea sa kanila. Sa ngiti ng kanyang kuya, sa mapagmahal na tingin ng kanyang ina, sa respetong nasa mga mata ng kanyang ama, nahanap na niya ang kanyang tagumpay at ito ay higit pa sa anumang hotel o kayamanan. Ang kanyang tagumpay ay ang muling pagbuo ng kanyang tahanan. Sa pagtatapos ng kwento ni Althea Reyes, malinaw na ang tunay na tagumpay ay hindi palaging ipinagsisigawan. Minsan, ito'y tahimik na binubuo sa kabila ng pagmamaliit at pananakit. Habang ang mga mapagsamantala ay nabunyag at hinarap ang bunga ng kanilang kasinungalingan,
Pinili ni Althea ang kabutihan at pag-unawa kaysa puot. Sa kanyang pagpapatawad, nagising ang konsensya ng pamilya at nagsimula ang tunay na paghilom. Ipinapakita ng kwentong ito na ang halaga ng tao ay nasusukat sa gawa at puso, hindi sa mga salitang mapanghusga. Ang masama ay may katapat na kaparusahan at ang mabuti, sa tamang panahon, ay ginagantimpalaan ng kapayapaan at pag-asa. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Althea, pipiliin mo rin ba ang katahimikan, tiyaga at kabutihan? Naniniwala ka ba na ang katotohanan ay laging lumilitaw? At ikaw na nanonood ngayon, kumusta ka? Sana'y ligtas at payapa ang puso mo. Kung may pinagdaraanan ka, alalahanin mong may nakikinig dito, hindi ka nag-iisa.